Ngayong araw, pwede nang kumuha ng insurance benefit ang mga pamilya ng mga estudyanteng biktima ng aksidente sa bus sa Tanay Rizal. Ang ilang pamilya naliliitan sa ayuda. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Nagsimula kaninang alas 9 ng umaga ang pamimigay ng paunang pinansyal na tulong sa mga namatayan sa malagim na disgrasya sa bus sa Tanay Rizal. Naintindihan naman ng SCCI Insurance Company ng Panda Coach Bus na walang halagang sasapat sa buhay na nawala. Pero ang halaga ng insurance, base lamang naman daw sa insurance contract nila sa Panda Coach Bus at hindi na sila maaring magbigay ng dagdag pa rito. Paalala ng LTFRB sa mga pupuntang claimant, kailangan dalhin ang birth certificate o marriage contract ng pumanaw, 2 valid ID ng pumanaw at ng claimant para makuha ang tulong pinansyal. Makakakuha ng 50,000 pesos sa mga pupuntang namatayan na may dalang mga requirement ngayong araw. Ang natitirang 150,000 makukuha sa loob ng 5 araw. Ito ang kalsadang dinaanan ng bus number 8 bago mangyari ang malagim na trahedya nitong Lunes. Sa pakurba at palusong na kalsadang ito, humingi raw ng paumanhin ng bus driver na si Julian Lacorda bago sila na disgrasya. Sabi niya, guys, sorry, nawalan ako ng preno, tapos nagtayuan na po kami, sigawan, tapos yung iba po nagdadasal. Dalangin ng mga estudyante noon, huwag sana sabangin, kasi kung sabangin, mauubos po kami lahat, walang matitira sa amin. Buti na lang po, naisip ng driver na sa poste ibangga, kahit pa paano may matitira pa. Bandang Marikina pa lang, naamoy na raw ng mga estudyante ang tila gomang sunog sa loob ng bus. Tagal po nung amoy po ng bus eh. Lahat po kami naamoy na po yun. Hindi po nakalig yung bus. Nagsisigawan na po na amoy sunog po na goma yung sa loob po. Nagbigay naman ng mensahe ang ina ng bus driver sa mga namatayan sa aksidente. Manghingi ko ng patawad, sir. Lahat-lahat lang kami nasaktan sa maraming mga magulang na nasaktan. Pare-pareho lang kami, sir. Ayon sa Tanay Police, wala pa silang masasampahan ng kasong kriminal dahil namatay ang bus driver. Sa civil aspect naman, pwede po kami mag-assist pero more on civil aspect lang, yung sa operator at saka sa eskwelahan. Naghain naman ng resolusyon si Juan ang Edukasyon Party List Representative Salvador Belaro Jr. para imbestigahan sa Kamara ang nangyaring insidente. Inihain din niya ang House Bill 1354 kung saan iminumungkahing magkaroon ng mandatory accidental insurance ang mga guro at estudyante na sasali sa school activities. Si COP-NATCO Party List Representative Anthony Bravo naman, isinusulong ang pagkakaroon ng Philippine Transportation Board na titingin sa kaligtasan ng mga sasakyan sa lupa, hangin at karagatan. Magiging layunin din itong alamin ang kapasidad ng driver na tumugon sa mga hindi inaasahang insidente tulad ng pagkawala ng preno. Ian Cruz, GMA News.